It's time for New Heights Manna. Our manna for today is from the writings of Apostle John series, Revelation chapter 21, verses 1 to 27. A new heaven and a new earth. Babasahin ko gamit ang Pinoy version. Verse 1. Pagkatapos, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong mundo. Nawala na yung unang langit at unang mundo, at wala na rin ang dagat. Nakita ko ang banal na city, yung bagong Jerusalem. Bumababa ito mula sa langit galing sa Diyos na parang isang bride na inayusan at ready nang harapin ang mapapangasawa niya. May narinig akong malakas na boses na galing sa trono. Ang sabi, "Tingnan nyo, nasa mga tao na ang tahanan ng Diyos. Mamumuhay siyang kasama ng mga tao at sila ay magiging bayan niya. Siya mismo ang makakasama nila at magiging Diyos nila. Pupunasan niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan. Wala na rin ang pagluluksa o pag-iyak o paghihirap kasi wala na ang mga dating bagay." At sinabi nung nakaupo sa trono, "Tingnan niyo, ginagawa kong bago ang lahat." Sabi pa niya, "Isulat mo to kasi totoo itong mga sinasabi ko at maaasahan." Sinabi niya sa akin, "Tapos na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Yung nauuhaw, paiinumin ko ng tubig galing sa bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Tatanggapin ito ng mga magtatagumpay, magiging Diyos nila ako at magiging anak ko sila. Pero yung mga duwag, mga tumalikod sa faith, gumagawa ng kahalayan, mamamatay tao, mga immoral, mangkukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling, itatapon silang lahat sa lawa ng apoy at nagliliyab na sulfur. Yun ang pangalawang kamatayan." Lumapit sa akin ang isa sa mga 7 angels na may 7 mangkok na puno ng 7 huling salot. Sabi niya, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang bride, yung mapapangasawa ng tupa." Nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu nung dinala ako nung angel sa tuktok ng napakataas na bundok. Doon niya pinakita sa akin ang Jerusalem, ang banal na city na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Kumikinang yun dahil sa kalwalatian ng Diyos, na parang kinang ng mamahaling bato na jasper. Kasing linaw ng kristal, may malaki at mataas na pader yung city. May 12 gates at may bantay na angel sa bawat gate. Nakasulat sa mga gate ang pangalan ng 12 tribes ng Israel. May 3 gates sa bawat side, 3 sa east, 3 sa north, 3 sa south, at 3 din sa west. May 12 na batong pundasyon ang pader ng city at sa bawat pundasyon may nakasulat na pangalan ng isa sa 12 apostles ng tupa. May gold na panukat yung angel na kumausap sa akin para sukatin ang city at yung mga gate at pader nito. Perfect na square ang shape ng city at equal ang lahat ng sides nito. Sinukat ng angel yung city. Pare-parehas na 2,400 kilometers ang length, width at height nito. Sinukat din niya yung pader at 216 feet ang taas nun, ayon sa panukat na dala ng angel. Gawa sa jasper yung pader at purong gold yung city. Kasing linaw ng kristal, nilagyan ng iba't ibang klase ng mamahaling bato yung mga batong pundasyon ng pader ng city. Jasper sa unang pundasyon, sapphire sa pangalawa, agate sa pangatlo, at emerald sa pang-4. Onyx sa panlima, carnelian sa pang-6, yellow quartz sa pang-7, beryl sa pang-8, topaz sa pang-9, chalcedony sa pang-10, turquoise sa pang-11, at amethyst sa pang-12. 12 na pearls yung 12 na gates, kada gate gawa sa iisang pearl. Purong gold yung kalye ng city at kasing linaw ng kristal. Wala akong nakitang temple sa city kasi mismong ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat
at ang tupa yung temple nito. Hindi na kailangan ng araw o buwan para maging maliwanag sa city kasi yung glory ng Diyos ang liwanag nito at ang tupa ang ilawan. Ang lahat ng tao sa mundo ay mamumuhay sa liwanag na galing sa city at dadalhin ng mga hari ng mundo ang kayamanan nila dito. Hindi isasara ang mga gate ng city buong araw kasi wala nang gabi dun. Dadalhin ng lahat ng mga bansa ang mga karangalan at kayamanan nila doon sa city. Pero hindi makakapasok dun ang kahit anong madumi o yung mga gumagawa ng mga nakakahiyang bagay o mga nagsisinungaling. Ang mga makakapasok lang sa city ay yung mga nakasulat ang pangalan sa libro ng buhay na pagmamay-ari ng tupa. Blessings.